Intro. Ikaw ma-intro. Vlog mo eh. Hi guys! I'm... Ano, introduce yourself. Wag na. Ma-intro Diretso sa mo. bata. Oh, mechanics muna. Kasi may baby nakikita sa ano. Say hi. Say hi. Hmm. So, seryoso ka. I have a guest, Zainab. Zainab 2.0. So, ang mechanics, magpipick ng card. And then, ano lang, niyan, answer what you can. Kahit general, ano lang, general, ang tawag dito, general answer. So, Nag-isip na ako ano ba? ba advice mo, Zainab, sa mga Gen Z. follower Huwag mo? po tayo pa-photo sa mga millennials. Ah, okay. So, both na lang, parang mapick ka, and then, view mo and view ko. Okay, so, Okay. millennial, I'm a millennial baby, and you are Gen Z. Gen Z, and siya, Gen Alpha. Magsa-sign language na lang si opinion niya. G, game. Ito na ang... Shuffle mo. Shuffle Kailangan mo. may shuffle? Do the honor, shuffle mo. Dapat ka. Ano, shuffle ka mo. Magagawa ba natin to today? O... Ay, dahil na pag... Lagay mo na lang ito, binati ito. Nakakat-cut naman ito eh. Diba? Kaso, i-edit mo siya muna eh. Hanggang matapos. Hanggang Tayo na, ma-finish ka. continue na tayo. Hanggang- Taray, casino dito. Okay, Ikaw I'll na. pick one. Sige, game. Ito. Ito yung question. And then, ito yung advice after. So, yung totoo, do you really need validation from other people? Ikaw Ako muna. na. Siguro pag bata ka pa lang, kailangan mo. Kasi, wala ka pang masyadong idea. Kumbaga, akala mo, di ba? Akala mo, dapat galing sa iba yung validation. So, Nag-iisip na ako. So, siguro pag young ka pa lang, akala mo importante yung validation, especially sa parents. 'Di ba? Parang nasanay kasi tayo na, galing sa kanila yung, praise, yung, yung pag-confirm na, oo nga, maganda tayo, talino tayo, ganyan. Pero, when you grow older, ma-realize mo na, hindi pala siya yung ultimate definition, di ba? Validation. Oo, validation. Parang, you can still validate yourself kahit ikaw lang. Diba? So, yun yung view ng millennial. How about the Okay. Gen Z? Since ang mga Gen Z, di ba, mas namulat na tayo sa social media and mga, technologies. So, mas parang mas naging importante sa mga Gen Z yung mga word na importance, like proud of you, ganun. Kaya, mas parang yung ibang mga taong, like, katulad ka sa generation, mas nag-seek sila ng validation from other people kasi sa ibang tao. Para maano nila yung importance sila sa ibang tao and yung kung para saan ba talaga yung accomplishment na ginagawa nila. Like that. Included ang family doon. So, ano ba ang advice? I-read mo yung advice. So, ang validation mula sa iba ay parang ulan. It's nice when it comes, pero hindi mo dapat itong asahan para mabuhay. Oh, no. Okay. Tama. So, ano pala tayo? Hindi pala dapat masyadong sinisik yung validation from other people. No? Sige, next. Ikaw na. Pick ka na. What happened, Bella? Okay.
Will you choose your mother in another lifetime? Will you choose? Yes. Ikaw muna. Ikaw nag-pick Okay. na una. Oh my God! That's a hard one. No. No. Say mother. Kasi, in another lifetime, I want to be a mother, pero yung mother ko na yung naalagaan ko. Ganon. Parang reverse. Parang reverse. Kasi, habang lumalaki, parang nakikita ko na kailangan niya din ng aruga from, like, iba kasi, di ba, kapag mother, iba yung soft side na nakukuha mo and nakikita mo sa kanila. Kaya parang, for me, mas gustong alagaan siya in another lifetime. Like that. True. Reverse. What you? Ako siguro, pwede. Hindi sure. Pwede, pero siguro? Siguro sana kapag nakabalik kami sa time, siguro sana better na. Kasi, syempre, maaga siya nagpamilya, so immature siya, hindi pa siya marunong mag-handle ng bagay-bagay. So, syempre, from the scratch talaga yung parenting niya, tapos yung mga natutunan niya lang din sa parents niya din, wala pang masyadong knowledge. So, First time living mo. siguro kung this time around, kapag nakabalik, sana better na, yung parang sana siguro kung this generation siya magiging first time parent, baka 'di ba? Mas better na yung niya, parenting niya. Pero ngayon, syempre hindi mo rin siya masisisi kasi first time niya wala siyang guidance, wala na siyang stock knowledge lang. So anong advice ba doon? So ang advice ay hindi madali ang relasyon sa magulang. Pero ang sagot mo, valid yan. You deserve to be heard. Yes, that's right. Yeah, okay. Next. What happened? What happened, Bala? Okay, next question. Kailan mo huling inuna ang sarili mo nang walang guilt? Siguro, lately, nung nag-stop na ako maging breadwinner, lagi ko nang inaano yung sarili ko na hindi ako dapat mag-guilty. Kasi, pag nasanay ka kasing, nagigilty ka kapag ikaw lang may pagkain, ikaw lang yung may bagong gamit. Minsan, maawa ka rin sa mga kapatid mo. Wala sila. Minsan, i-share mo. Tapos minsan, may guilty kapag ikaw lang. Ikaw lang sinama, ikaw lang yung ganyan. Pero ngayon, na ako, strong na. And then, kasi lahat na may kanya-kanya ng opportunity. So, kapag may nakukuha ako, hindi na ako gaano nakaramdam ng guilt. Kasi, kumbaga, meron na rin silang sariling they can also experience na rin on their own. So, ayun. How about you? Ikaw, kasi ikaw bata ka pa di ba? Since, minor pa ako, saka kulang pa sa experience. Minor ka ba talaga? Wala pa akong, hindi pa ako yung greatest soldiers ni Lord. Soon. Soon pa lang. Since, soon ko na lang ito sasagutin po. Wala pa akong guilt. Wala pa akong pagkasubuhan. Hindi makasarili ang maglaan ng oras para sa sarili mo. That's right. That's right. Ikaw na, Pete. Alam mo bang 100 yan? Tingin mo ba tapos yan? Hindi yun. Okay. Hindi ko pala naka-eyeglass. Kaya mo? Sino ang unang taong sinisisi mo with the pain you're going through? Ikaw mo na. Kahit general. General. Is it God? Is it? Do you usually give God din? Myself. Charis. Naka pa Charis. Myself kasi ako yung nagde-decision Ako yung, kumbaga, akin nanggagaling yung decision and yung action na ginagawa ko. And sa way na yon is, kasalanan ko rin yung kung bakit yung consequences naging ganun. Kasi ayun yung naging action ko. Hindi ko masyadong pinag-isipang mabuti yung gagawin kong bagay.
Ikaw. Ano ba ang tanong nga ulit? Okay. Ako, ang ano ko, minsan, yung pagkakataon lang, para minsan, ay, malas lang talaga. Ganun. Hindi yung para sa Oo. Halimbawa, nag-fail ka sa isang, halimbawa, exam, ganyan. Nag-fail ka. Minsan, kahit ginawa mo na rin naman yung best mo that time, ako hindi ko na sinisisi. I'm so done blaming myself. wala pa ako sa point na yun, kaya Kaya hindi, na ako, I am kinder now. Hindi ko na sinisisi sa sarili ko. Kasi, minsan, talagang, destiny talaga yon. Minsan, redirection. So, yun lang. Ano ba advice destiny. doon? Ano kayo? Ay, wala na. Where's the cat? Sige na kahit na. Bitabi mo yung na-choose na. Ay, ikaw na, pick ka na. Ay, ito. That's one proof na someone sees you as in... Ay, may iba man to. Iba na lang. Okay na yun. Okay, another one. Pick Ikaw na. Ako na. The one. Ano ang pinakamalaking what if sa buhay mo na hirap kang bitawan? Where do we go? Ako naman na. So, what if? Hindi talaga may iwasan yung mga what if eh. Kasi, ano yan? Yan ba yun? Hindi, minsan, marami talagang option. So, minsan kapag tinake mo yung isa, mapapaisip ka rin na what if tinake ko yung isa din. 'Di ba? Halimbawa, kapag incoming college ka, marami kang courses. 'Di ba? Maraming option. So, minsan, may mga ganyan. Ganun lang yung scenario. Pero sa akin, siguro, dapat pala, prioritize ko yung sarili ko. No, that time. Kasi noon talaga, masyado akong, parang, nakalimutan ko na yung sarili ko. Pero, siguro, yun lang ang mga what if. Pero wala eh. It happened na. So, this time around, self-care na tayo, malala. How about you? So, ang pinakamalaking what if, since I'm incoming freshman sa college, siguro yung dream program ko na gustong kunin. Since ngayon, I'm choosing to be more practical than my passion. Kaya, syempre, feel ko, after 5 or after 1 year or what, doon na papasok yung regret or siguro yung big what if na sana pinili ko yung program na mas gusto ko kasi maging practical like that. Okay. Ano advice, babe? Ang advice. Minsan, ang pagbitaw sa mga what if ay nagbibigay daan sa mga what's next. Iyan naman